Magandang oras, magandang araw mga ka-good news, mga ka-art lover. Meron tayong nasagap na balita dito, hot news ito. Ito ay ang pinail na kaso ni General Torre III laban kontra sa mga SMNI host at iba pang KOJC officials dahil sa di umano ay obstruction of justice. At dito sa bidyong ito ay nag-resback din ang kampo ni Kibuloy na ang ginawa ni Tory at ng mga PNP ay harassment. Narito ang ulat atin panoorin. Iginiit ng kampo ni KOJC leader Apollo Kibuloy na isang harassment o panggigipit ang isinampang sedition case ni PNP CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III laban kina SMNI host Jeffrey Eric Celis, Dr. Lorraine Badoy, Attorney Israelito Torion at blogger na si Banat Bay. Ito ang problema sa Pilipinas kasi hindi masyado tayong itong batas natin ay mahigpit sa freedom of expression. Pero ang freedom of expression na yan ay mayroong limit kasi yan. Hindi yan absolute. Kaya magka-libel tayo. Okay, ito naman ayon kay sa kampo ni Kibuloy, kina Attorney Turion at iba pa, ay hinaharas daw sila. Harassment ang pagpasok ng PNP dahil sinira yung ibang properties doon, gagaya ng pagukay ng tunnel, at marumi ang compound dahil sa 2,000 kapulis nagkalat ang basura. Pero ito'y magiging harassment kung hindi natagpuan o hindi nahuli si Kibuloy at kanyang mga apostolis sa loob ng KOJC. Ngayon, dahil sa nahuli nga, ibig sabihin, nandun sa loob ng KOJC, nahuli si Kibuloy, ang ibig sabihin yan ay tinaguan, pinagtaguan, at hinaharang ang mga pulis. So, ang magiging kaso niyan ay obstruction of justice. Kasi inaano nila kinakabiran nila ang mga pulis na wala nagsinungaling sila na wala. Kaya magiging obstruction of justice. Kaya medyo mahirapan sila Turion dito sa kaso na ito na pinail ni Tory ay talagang magbabayad ng danyos dyan ang KOJC. Itong sila Turion ay grabe ito sa mga vlogger, magpadala kagad ng mga sulat, mga notice. Meron nga silang pinadalhan na American vlogger na i-ano daw nila, i-habla daw nila kung hindi i-take down yung mga video tungkol kay Kibuloy. Amerika yun Ang Amerika ay may freedom of expression. At saka Amerika na yun. Hindi nasaklaw ng batas ng Pilipinas. Hindi na pwedeng kasuhan yung nandoon pa sa Amerika kasi American citizen sila ang pumunta sa Amerika at doon sila mag-file ng kaso. Napakalaking gastos niyan. Kaya kahit Amerikano, ginugulat nila So ito, balik tayo sa video. Ito ay matapos umano nilang pigilan ang mga pulis sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy at pang-hikayat sa mga tao na mag-alsa laban sa gobyerno. Sa kanilang inihain na counter affidavit sa Department of Justice, umaasa ang kampo ni Kibuloy na mabibigyan sila ng due process sa pagdinig sa naturang reklamo. Ayun, totoo naman yun na talagang nagsalita sila ng uprising Kuhang-kuha sa video yun, nakuhaan yun ng video ni Tory, kaya merong ebidensya si Tory. At meron pa nga mga pulis na inaano doon binubuhusan ng tubig ng mga membro at meron pang nasaktan na pulis. 2,000 ka pulis yun Kasi nung umpisa ay talagang hinaharang nila yung mga pulis na hindi makapasok. Sabi pa nga ni BP Sara, wala diyan si Kibuloy. O obstruction of justice naman, pwede bang kasuhan si Sara ng ganun? Pati si Bato pumunta roon. Nagsabi na wala diyan. Saan pupunta, di ba? Ang sabi ng informant ay nandyan talaga. Kaya nagkapera instant millionaire yung yung insider yun membro yun ng KOJC. Yun ang dapat kasuhan ni Turion, yung membro na nagsiwalat ng impormasyon, yung tipster. Kasi 1 million plus 10 million ba yun kay Kibuloy? 10 million and 4 million sa mga apostolis niya. So mayroong 14 million richer ang taong yon na tipster na membro ng KOJC. Yun ang dapat hanapin ni Turion. Hindi niya atupagin itong si Tory
Kasi hindi pwedeng si Tory general eh. Nagtatrabaho sa gobyerno kaya protektado yan ng gobyerno. Kaya hindi pwedeng banatan si General Tory. Yung diyan, yung sanhi ng pagkadakip kay Kibuloy ay dahil sa tipster eh. Pero hindi nila binigyan ng importansya kung sino yung tipster. Yung tipster ang hanapin kasi yun ang nagsumbong. At nasana yung mga angel of death. Di-deploy nila yung angel of death para hanapin yung tipster. Pero sa palagay ko ay malayo na siguro. Baka may yun eh. Baka may plane ticket na yun. Naroon na yun sa sa parte ng Indonesia, Malaysia, Singapore, ganyan. Kasi merong deal yan eh na free plane ticket sa pag-alis. Umalis na yun. O baka nandun sa Amerika kasama ni Stone. Okay, so tapusin natin ang bidyong ito. On my part, sa aming mga abogado, nag-uusap-usap na rin kami, isa itong harassment case. Isa itong harassment complaint, hindi pa naman case. We caused the rising of people publicly against the government nung incident nung August 24 at saka hinimok daw namin yung mga tao na mag-alsa laban sa gobyerno. Ayan, so bumalik eh. Bumalik ang ginagawa nila. Totoo naman talagang nag-entice ng mga membro na parang yung tawag nga ano bang tawag diyan, yung maliit lang na uprising, di ba? At hinimok nila pati yung mga supporters ng KOJC na kasi na sila eh. Yung parang na-rattle na sila diyan kung anong gagawin sa araw na yun, kaya kung ano-ano na lang nasabi nila. At hindi nila alam na re-record pala ni Tory at merong videos, pictures na ebidensya. Kaya siguradong makapagbayad ng danyos dito ang SMNI at QGC. Alright mga card lover, ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung kayo'y bago pa lamang. Maraming salamat sa bayan ng Pilipinas.